Sa katatapos lang na Father's Day at ngayong buwan ng kalusugan ng mga kalalakihan, ating pag-uusapan ngayong linggo ang iba't ibang mga sakit na karaniwang dumadapo sa mga lalaki. At isa na nga sa mga pangunahing sakit na ito ay ang prostate cancer na ayon sa Department of Health ay ikatlo sa most common cancer type sa mga kalalakihan dito sa Pilipinas. Kaya naman, ngayong araw, attention po sa lahat ng guys out there para po sa inyo ang episode natin ngayon. At upang mas mabigyan tayo ng kaalaman, makakasama natin si Dr. Lox Andutan, isang urologist, para magbigay sa atin ng kaalaman tungkol sa prostate cancer at sa iba pang sakit na karaniwan sa mga lalaki. Doc, magandang araw po. Welcome po sa ating programa ang Expert's Opinion. Morning, sir. Good morning po sa lahat. Doc, ngayong Men's Health Month po, isa na nga sa mahalagang pagtuunan ng pansin ng publiko o ng mga kalalakihan, especially ngayon, ay ang kanilang kalusugan. Pero isa na nga itong prostate cancer po sa karaniwang dumadapo sa mga lalaki dito sa Pilipinas. Kaya naman, Doc, may ilan pa rin kasi na hindi pa lubos na nakakaalam tungkol dito. Pwede niyo po bang ipaliwanag muna sa amin, Doc, kung ano po ba muna yung prostate at ano po ba yung function nito sa reproductive health ng isang lalaki? Okay, so yung prostate gland po ay isang sa lahat ng lalaki po meron po tayong tinatawag na prostate gland, no? Hindi po siya sakit, but it is normal po ito na meron tayo meron ito sa lahat ng lalaki. Okay, so ang prostate gland, ito ay secondary or accessory na sexual organ, no? So ang role ng prostate gland ay para maging malusog yung sperm natin, para makabuo tayo ng para maging healthy yung ating sperm, no? So ito yung function ng prostate gland. Meron siyang fluid na sinisecrete na makatulong sa pagbuo or paggawa ng baby. Pero po, Doc, pag sinabing prostate cancer, ano po ba yung nagiging komplikasyon dito sa prostate gland? Paano po ito nakukuha ng isang lalaki? Merong mga iba-ibang types of sakit sa prostate, no? So isa ito yung prostate cancer. So yung prostate cancer, bukol po ito sa prostate gland mismo. Okay, so iba din yung tinatawag natin na lumalaki yung prostate gland, which is benign enlargement ng prostate. Iba din po itong prostate cancer, which is bukol siya ng prostate. So very important to na i-distinguish natin, magkaiba po itong dalawang sakit. Pero Doc, ano po ba yung risk factors ng pagkakaroon nitong prostate cancer? May mga iba't ibang risk factors of prostate cancer, pero ang pinaka-importante dito is yung family history or family risk, no? So kung for example yung tatay merong prostate cancer, times 2 yung risk ng anak. So kung meron siyang kapatid, times 3 yung risk. Kung tatay tsaka yung kapatid niya merong prostate cancer, times 4 yung risk nito. Tapos sunod naman yung race, no, or yung lahi, which is African American or African ancestry. Ito po yung pinakamataas, and mataas din po yung mortality nila, no? And then merong iba't ibang risk factors, pero hindi siya ganun ka maganda yung ebidensya na nagkakaroon tayo ng prostate cancer, which is yung mga obesity. Although yung obesity, risk factor din to na mas malala yung prostate cancer pag yung pasyente ay obese, no? So ang pinaka-importante talaga na risk factor is yung family history. Hindi talaga siya mapigil, pero kasi kung meron kang gene, at risk siya pero ang importante dito is early na detection. So ito yung pinaka-importante. So ma-prevent yung malalang prostate cancer, pero yung mapigilan siya, merong ibang mga studies before na may gamot na binibigay, pero actually hindi talaga siya makaprevent. Pero yung pag-detect ng maaga ay pinaka-importante para hindi siya maging yung malala na prostate cancer, kasi may iba't ibang types or stages ng prostate cancer. So ito yung importante, yung early detection. So bukod nga, Doc, sa family history and lifestyle, totoo rin po ba, Doc, na habang tumatanda ang isang tao o lalaki, mas tumataas po yung chance na magkaroon sila ng prostate cancer? May edad po ba o may age po ba na karaniwang itong tatama sa atin? Yes. So ang recommended natin na screening is nasa 45 to 75, no? Ito yung age na at risk talaga. Tsaka ito yung age group na significant prostate cancer, no? So pag merong family history, mas maaga tayo mag-screening, which is 40 years old. Pero pagdating ng 75, may chance pa rin naman magka-prostate cancer. Pero most of the time, itong mga pasyente na to is, syempre yung life expectancy mababa na. So
yung age group na to, hindi na siya recommended na mag-screening unless yung pasyente meron na siyang mga simptomas or signs talaga na merong prostate cancer yung pasyente. So, tinitingnan pa rin. Pero yung screening, nasa 45 to 75 years old po yung recommended age. Okay, Doc. So, pero may chance po ba or may instances na nangyari na mas bata, below 40 o 45, ay nagkakaroon na ng palatandaan o sintomas nitong prostate cancer? Yes, yung age group merong mas early, sometimes 30 plus years old, pero medyo rare po ito. And then, ang problem lang dito, yung mga early stage, usually mas malala po ito ng mga prostate cancer, no? So, although medyo hindi siya ganun ka-common, mas common pa rin yung mas mataas. And then, usually, itong mga mas maaga, ito po yung may mga family history. Pero Doc, ano po ba yung mga palatandaan o symptoms na maaaring masabi na mayroong prostate cancer yung isang lalaki? Wala talaga siyang specific na simptomas na masabi mo talaga na pag meron ka nitong simptomas, prostate cancer ka agad, no? So, ang pinaka-importante po is yung PSA. Kasi most of the prostate cancer na maaga pa, wala talagang simptomas yung pasyente. Kaya medyo traitor po itong prostate cancer, no? So, very important yung PSA na tinitingnan kasi sa umpisa, ito po yung palatandaan na may duda tayo na may prostate cancer, no, yung pasyente. Pero symptoms-wise, ang mga simptomas ng prostate cancer maaring yung pag-ihi, nagbabago, pero most of the time, medyo either malaki na yung prostate nila or medyo malala na yung prostate cancer. And then, ang isa sa pinaka-common na palatandaan para malaman yung prostate cancer actually is yung pag-spread na, no? Pag sumasakit yung likod ng isang pasyente, usually nag-spread kasi yung prostate cancer sa buto, sa likod, no? So, dito sa atin sa Pilipinas, minsan di nagpapatingin yung mga pasyente, napunta dun sa ortho kasi sumasakit yung likod. So, yun pala, prostate cancer, no? So, mas hindi siya ganun ka-specific para sa prostate or sa pag-ihi. Pero, posibleng yung sa pag-spread na yung mga simptomas ng prostate cancer kasi sa umpisa or early stage wala pa po itong simptomas, yung PSA lang po. Pero may iba pa po bang sakit o komplikasyon na naaapektuhan o nararanasan ng isang pasyente na mayroong prostate cancer? For example, sa likod, sa buto, nagkakaroon din po ba sila ng bone something condition? Yes, oo. Kaya very important po yung bone health ng isang pasyenteng may prostate cancer. Pinakamalala, no, is yung, for example, nagkumalat siya sa buto, sa likod, sa spine, tsaka naging brittle or nabali yung buto, so hindi na makalakad yung pasyente. So, merong mga pasyente na ganito. Ito lang po yung simptoma nila, kaya sila nagpatingin ng doktor, pero yun pala, hindi na sila makalakad dahil po sa prostate cancer. Pero sa prostate mismo, sa pag-ihi, wala silang naramdaman. Pero Doc, meron naman po bang pwedeng gawin, no, paraan na pwedeng gawin ng isang lalaki o pasyente na mayroon ito para malaman din kung yung ari ba nila, yung condition ba ng ari nila ay healthy o hindi? In terms of sa ari mismo ng lalaki, hindi siya talaga connected dun sa prostate, no? So, although maraming pasyente na may problem sa prostate na nagkakaroon din ng mga problem sa ari, which is yung erectile dysfunction, no? Pero hindi talaga siya related na pag may problema ka sa erection, prostate cancer ka agad. Hindi naman. Actually, pinaka-importante po is yung annual check-up ng PSA, and then pangalawa is yung examination. May tinatawag tayo na digital rectal exam. So actually nung July, the day before Father's Day, yung Sabado ng before the Father's Day, yung Philippine Urological Association, meron po tayong annual na libreng examination sa mga lalaki. So every year po ito, almost lahat ng training institution na may urology, meron po ito, libreng examination. And then this year, nasa 17 na hospitals buong bansa nag-participate. Ito po yung mga training institutions. Pangalawa, yung 63 din na institutions ng mga private hospitals nag-participate dito sa libreng examination. So every year po ito, no? So
isang opportunity po ito sa mga tatay na magpatingin during this time kasi libre siya. So every year po ito, tandaan lang nila na dapat the day before Father's Day. So libreng examination sa prostate and then magpatingin sila sa PSA nila. So very important yung PSA screening. So sa lahat ng lalaki 45 years old pataas, nirecommend po natin na magpa-PSA screening and magpatingin sa urologist. Parang kung sa babae pa, yung sa breast nila tinitingnan, sa atin, ito po yung tinitingnan natin na may screening, which is the PSA. Okay, Dok. Pero yung iba dyan, Dok, usually sasabihin, busy sila, maraming ginagawa, especially sa mga tatay. Pero Dok, para po sa inyo, gaano po ba kalaga tong mga examination na to, screening sa mga kalalakihan, especially sa mga tatay? It's very important po ito, no? Kasi pag na-detect na kumalat na siya, medyo mas malala po yung ang prognosis, no? So may ibang type, especially yung mga sa may family history, talagang medyo mataas yung chance na kumalat sila, no? So very important yung screening para maaga din maagapan pa. And minsan pag maaga pa, maliit pa, or very mild pa yung prostate cancer nila, hindi naman kailangan kaagad gamutin. Pwede pang tinatawag na active surveillance or tingnan muna na inoobserbahan siya at saka hintayin kung kailan siya gamutin. So, very important talaga ang screening. So, once a year lang naman ito. So, I think pwede naman gawa ng paraan. Oo. May ilan kasi dyan, Dok, siguro nahihiya or kasi dahil siguro medyo alam nila sa sarili na baka lumala o natatakot ba, kumbaga, Dok? Ano po ba yung mga sa tingin nyo pwede nilang i-consider sa mga ganitong dahilan? Yes. Actually, ito yung pinaka-common problem natin dito sa Pilipinas. Kaya most of the time, yung nakikita namin na prostate cancer, kumalat na siya kasi tinitiis ng mga lalaki, no? Marami talagang minsan pag tinanong ko yung pasyente, "Oy, kumusta na yung pag-ihi mo?" Sabi niya, normal naman. Pero yung pala, 5 beses na sa gabi umiihi, no? Nagigising para umiihi, no? So isa 'yun sa mga simptomas ng enlargement ng prostate, pwede din prostate cancer. Pero in terms of prostate cancer mismo, wala talagang specific condition kaya medyo tridor siya. So it's very important na magpa-check yung PSA kasi kahit walang naramdaman yung pasyente, pwede magkaroon ng bukol sa prostate. Kaya the only way lang talaga na malaman ito is screening. So sa USA, no? Sa US 2018 or before that, nagkaroon sila ng massive screening. Okay? So lahat ng may PSA na mataas, binabaan nga nila yung cut-off ng PSA, binabiopsy nila yung mga pasyente, no? So nagkaroon sila ng 40% decrease ng mortality rate or yung mga pasyenteng naiwasan na mamatay dahil dito sa early screening. So very important yung screening. Ayun, Dok, no? Para din sa iba, especially sa mga tatay dito na talagang ayaw pa nila sumubok sa screening dahil nga natatakot o nahihiya sila. Pero sa ngayon, Dok, may balita po ba kayo sa huling datos kung gaano karami dito sa kasalukuyan dito sa Pilipinas ang mayroong prostate cancer? Yes. Meron tayong data galing sa Global Cancer Observatory tsaka yung WHO registry, pero nasa 2023 po itong data, no? So nasa incidence rate natin is 6% of the total new cancers per year sa Pilipinas, and then ang incidence nito is tumataas ng 6.25% per year, and then yung number of patients po ngayon, actually nung 2023 yung latest, nasa 11,000 yung naka-register na prostate cancer, no? So tumataas siya. By 2040 yung expected na prostate cancer numbers is nasa mga 18,000 na siya, no? Although posible baka under registered or under siya na hindi sakto yung pagbilang nila, no? Baka kulang pa ito. And then yung mortality rate medyo mataas din, no? So 18 out of 100,000 na pasyente ang namamatay dahil sa prostate cancer. Nabanggit nyo nga, Dok, yung mortality rate nito na 18 sa kada 100,000 mga lalaki po sa Pilipinas. Pero Dok, gaano po ba kapanganib itong prostate cancer talaga?
Ang importante dito is yung malaman din ng ibang lalaki, especially yung mga natatakot, na hindi siya yung pares ng ibang cancer na pag nalaman na meron kang ganitong cancer, bibigyan ka na lang ng ilang buwan, no? So, yung prostate cancer, medyo mabagal siya, pero if hindi siya nagamot ng maaga, palala ng palala. So, kaya very important na pag maaga pa yung prostate cancer, mas magamot siya para mas maganda yung outcome, no, ng pasyente. Pero pag naging metastatic na, naging resistant na siya sa mga gamot, saka pa siya gamutin, medyo mahirap na siya. So very important yung early detection talaga ng sa mga pasyente na ito. Maari po itong kumalat, and then dito po yung pinaka mas malalang type of prostate cancer pag kumalat na siya sa mga iba't ibang organs. Pero Doc, nagagamot po ba ito? Ano po yung mga paraan para magamot to? Yeah, so ang paggamot nito, may staging siya eh. So merong prostate cancer na nasa prostate pa lang. If ever nasa prostate pa lang, syempre either tanggalin yung bukol, dito po nagumpisa yung robot, no? Tinatanggal yung prostate gamit yung robot or laparoscopy. And then dito sa Pilipinas, nasa is yung open pagtanggal ng prostate, open prostatectomy. And then meron din pong option na yung radiation, yung injections, hormonal therapy para mapaliit yung prostate, no? And then pag kumalat na siya, syempre hindi na option yung opera. So ginagamot na lang po ng hormonal therapy, radiation, chemotherapy. So may mga gamot po depende sa stage. Okay, Doc. Pero ito, Doc, may mga nagsasabi rin kasi ngayon na ayon daw sa pag-aaral, isa daw po sa paraan upang maiwasan ng cancer sa prostate sa pamamagitan ng pag-ejaculate po ng 21 times o higit pa per month. Totoo po ba ito, Doc? Yes, actually may study na na-publish to yung talagang malakas na journal na na-publish nila. Sa books namin, sa libro namin, meron din po ito na nabanggit nila na 21 times will decrease the chance of prostate cancer. Although, syempre, yung evidence nito, hindi naman talaga solid. So, we take it with a grain of salt, no? Pero, nasa mga studies po ito na yung pag-ejaculate ng lalaki na more than 21 times a month decreases prostate cancer. So, tama po yung sinabi ninyo. So, Doc, basically, yung mga hindi nakaka-reach ng 21 times, sila yung mas risk. Totoo po ba ito, Doc? Yun nga po, we take it with a grain of salt kasi hindi naman talaga siya. Ibig sabihin, pag less than 21 times a month, hindi naman na, baka prostate cancer ka agad. Hindi naman, baka mamaya matatakot yung iba, no? Although, syempre, yung mga hindi sexually active, napapansin ko na talaga, meron din, no? Na nagkakaroon ng prostate cancer. So, may certain group na mga hindi sexually active na medyo mataas yung chances of prostate cancer. Pero Doc, ang prostate cancer ba nakaka-apekto rin sa fertility ng isang lalaki? Yung kasi, yung seminal fluid natin, doon nanggagaling sa prostate, no? So it affects yung fertility. Pero usually naman, by the time na nagkakaroon ng prostate cancer yung pasyente, medyo complete na yung family size nila. So wala na talaga silang plano magkaroon ng baby. Kasi usually mga pasyente nito mga 55, 60, sometimes 70s na. So hindi na talaga concern yung ang fertility, no? Although may mga treatments na posibleng magkaroon ng problem sa erection. Okay, so ito po yung mga pag tinanggal yung prostate, may type of prostate surgery na nagkakaroon sila ng erectile dysfunction, and then may mga complications din yung mga radiation na nagkakaroon ng mga problem sa erection and then sa mga bowel function. So ito yung mas concern nila, hindi po yung fertility kasi medyo complete na yung family size nila. Okay. Pero Doc, may mga na-encounter pa ba kayong ibang misconceptions o maling paniniwala tungkol dito sa prostate cancer from your patients po? Most of the time natatakot sila kasi yung mga pasyente parang ayaw nila magpatingin, yung iba naman parang walang naramdaman, so akala nila wala. Yun talaga yung pinaka
challenge namin kasi yung iba wala naman akong naramdaman, so ayaw nila magpagamot, ayaw nila magpa-check up kasi wala silang naramdaman. So which is mahirap i-explain sa pasyente na walang naramdaman na meron silang ganito, di ba? So ito yung pinaka-importante. Mga misconceptions, iba naman is kala nila yung STD nakakos ng prostate cancer, which is hindi naman siya ganun ka sa mga studies, hindi siya talaga risk factor. Although merong konting maliit na porsyento na posible, pero in terms of studies, hindi naman sa STD galing yung prostate cancer. So ito, isang common misconception din. And then yung iba naman, ang concern nila pag humihina yung erection nila, prostate cancer kaagad yung naisip nila. So hindi naman ito 100% na ito yung cause ng erectile dysfunction nila. So ito yung mga common tanong ng mga pasyente. Ang isa pa palang common misconception na gusto kong linawin is yung PSA. Kasi may mga pasyente na may iba din ng mga doctors na hindi ganun ka familiar with the PSA. So akala ng iba or akala ng ibang patients na, uy, pag mataas yung PSA ko, pababain natin with medication, which is mali. Actually, PSA is tinatawag natin na tumor marker. So ito ay test para malaman kung may problem yung prostate. No, hindi siya yung lab test na para kagaya ng cholesterol or ng sugar na pag mataas pinapababa natin. No, so pag mataas yung PSA, importante na magpatingin sa urologist para masuri saka ma-check kung ano yung cause. No, hindi naman 100% pag mataas yung PSA, cancer ka agad, no? So hindi dapat matakot. Ito common to na masakit sa lalaki kapag nabangga yung testicle. So nagiging factors, lalo na sa mga may contact sports, doc. Factor din ba to para magkaroon ng prostate cancer kung mabangga? Yung trauma sa itlog, hindi. Actually, siguro mas mataas pa yung chance of testicular cancer, although mababa din yun, no? Pero sa prostate naman, wala pong connection yung trauma sa bayag para magkaroon ng prostate cancer. Okay, thank you so much po, Doc Lox. Pero ngayon nga, Doc, dahil Men's Health Month ngayon, may pagkakataon ba na pati yung mental health ng mga kalalakihan naapektuhan na once na nalaman nilang meron silang prostate cancer? Yes, totoo. Very important to, no? Kaya ini-explain ko lagi sa mga pasyente na yung prostate cancer pag maaga, may pag-asa, no? Maganda actually yung prognosis nito. Dapat kung maaga yung prostate cancer ma-detect, maaga siyang ma-treat. Yung prostate cancer dapat hindi ito yung magiging cause ng pagkamatay ng pasyente. So very important kasi yung ibang pasyente pag na-diagnose na prostate cancer, napansin ko medyo nawawalan na ng pag-asa, natatakot kasi cancer nga. So natatakot sila and minsan madidelay yung paggagamot nila. Hindi naman for financial reasons, pero kasi meron ng ngayon meron na tayong mga options para maging cheaper. Kasi ito sa mga one of the most expensive na gamutin yung prostate cancer kasi marami siya. For example, yung operation kung robot, medyo mahal, no? Yung pangalawa, kung mga radiation, yung mga injection, hormonal therapy, medyo mahal din po ito. Pero may mga paraan naman na para mag-lower ng cost. So, isa din yung financial concerns ng patient para mag-cause ng depression. And of course, dagdag pa yung diagnosis na meron silang cancer. So, very important na syempre may support sa family, and also meron din po tayo mga actually sa mga support groups, meron mga prostate club aside sa prostate enlargement, pero may mga prostate club especially sa Manila, kahit sa East Avenue meron kami dating prostate club para nag-usap-usap yung mga pasyenteng merong prostate problem para naman meron silang support, no? So very important din ito para sa mental health nila. Ayun, Doc. So huli na lang po siguro, Doc, baka may ilan po kayong paalala o mensahe po sa publiko, especially sa mga kalalakihan, sa ating mga tatay na nakatutok po sa atin ngayong araw. Okay, so yung message ko po sa mga tatay and also yung mga sa family na mga merong nagkaroon ng prostate problem is yung early detection, no? So importante, very important po na
magpatingin, especially yung sa age group na 45 to 75 years old, no, na magpa-check ng PSA. So very important po na pag mataas yung PSA, magpatingin sa isang neurologist para masuri na maayos yung bakit tumaas yung PSA nila. So ito yung pinaka-message ko ngayon para sa mga kalalakihan natin. Ayan. Maraming salamat po Dr. Lox Sandutan sa pagbibigay ng swak na impormasyon at paalala po sa ating mga kalalakihan tungkol dito. Sa ikatlong most cancer type sa Pilipinas, ang prostate cancer, maging kung paano ba ito dapat harapin at gamutin. Once again, thank you so much Dr. Lox Sandutan. Ngayong Men's Health Month at katatapos lang na Father's Day, mahalaga na para sa mga kalalakihan ay pagtuunan rin natin ng pansin ang ating mga kalusugan. Mapa-physical o mental man yan, ay magkaroon pa rin tayo ng oras na kamustahin ang ating mga sarili. Kaya naman to all the men out there na nakasubaybay sa atin, paalala po ng mga eksperto, give time to yourself at ugaling magpakonsulta sakaling may maramdamang kakaiba sa ating katawan. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang mga eksperto, dito lang sa Experts Opinion.